Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dumating ang abiso para sa isang agarang pagpupulong ng lupon ng mga direktor ng gabing iyon. Kauwi pa lamang ni Judy Ann at naghahanda ng suriin ang mga paunang natuklasan ni Daniel tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon. Pinag-iisipan pa rin niya ang kanyang susunod na hakbang at kung paano niya ihaharap ang usapin sa lupon kapag mayroon na siyang matibay na ebidensya. Ang pagpapatawag ay nagmula mismo sa kalihim ng lupon. Usaping may kritikal na kahalagahang estratehiko. Kinakailangan ang pagdalo ng lahat. Bahagyang tumigas ang panga ni Judy Ann. Ang mga hindi naka-schedule na pagpupulong ng lupon ay bihirang magdala ng mabuting balita at lalo lamang siyang nabahala dahil sa tiempo nito. Nang sabihin niya ito kay Ethan, na noon ay nakahiga ng komportable sa sopa, agad itong nag-angat ng tingin. Baka may bago tayong malaking kliyente. Magaan nitong sabi na tila sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Hindi sumagot si Judy Ann. May sinasabi sa kanya ang kanyang kutob. At hindi iyon maganda. Pagdating nila sa silid pulungan, halos puno na ito. Mabigat ang himpapawid. Tahimik. Tanging mahinang ugong lamang ng air conditioning ang maririnig. Wala ang karaniwang magagalang na kwentuhan. Wala ring magaang biro. Tanging matatalim at mapanuring mga tingin ang nakatuon sa paligid. Naupo si Chairman John Hernandez sa pinakadulong bahagi ng mahabang mesa. Hindi mabasa ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay si Alan Ramil, pinuno ng komite sa pag-audit, na may nakahandang makapal na folder sa kanyang harapan. Maraming salamat sa inyong pagdalo, panimula ni John. Ang pagpupulong na ito ay ipinatawag ng walang paunang schedule upang tugunan ang isang agarang pangyayari na nangangailangan ng ating agarang pansin. Tahimik na umupo si Judy Ann sa kanyang pwesto. Perpekto ang kanyang tindig. Kalma ang kanyang anyo. Isang maskarang walang bahid ng pag-aalala. Samantala, naupo si Ethan sa katabing upuan na parabang wala ni katiting na dahilan upang mabahala. Nilinaw ni Alan ang kanyang lalamunan bago magsalita. Nakumpleto na ng ating mga panlabas na auditor mula sa KMG Group ang kanilang independenteng pagsusuri. Saglit siyang tumigil. At ang kanilang mga natuklasan ay lubhang nakakabahala. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Judy Ann. Gayunman, nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahang magkakaroon agad ng resulta. Kasisimula pa lamang ni Daniel sa kanyang investigasyon. At ngayon, tila may ibang puwersang naunang nakatuklas sa lihim na matagal nang nagkukubli sa loob ng kumpanya. Binuksan ni Alan ang folder sa kanyang harapan. Sa nakalipas na 6 na buwan, panimula niya, malalaking halaga ng pondo ang nailihis mula sa mga account ng kumpanya sa ilalim ng mga katawagang madiskarteng konsultasyon at mga inisyatiba sa pananaliksik. Tahimik ang buong silid habang nagpapatuloy siya. Ang mga pondong ito ay dumaan sa maraming peking account at kalaunan ay napunta sa iisang benepisyaryo. Nanatiling hindi gumagalaw si Judy Ann, ngunit mabilis ang takbo ng kanyang isip. Ito na iyon. Ito ang natuklasan ni Daniel. Ngunit paano nila ito nakuha ng napakabilis? Dahan-dahang ibinaling ni Alan ang kanyang tingin kay Ethan. Ginoong Mendoza, sabi niya, ang mga transaksyong ito ay natuntun sa isang aparato na nakarehistro sa inyong pangalan at napatunayang isinagawa gamit ang inyong mga digital na kredensyal. Ang ebidensya ay malinaw at kapanipaniwala. Tila nanigas ang buong silid sa mga salitang iyon. Napakurap si Ethan. Para bang may wikang hindi niya naunawaan ang biglang binigkas sa kanyang harapan. Kalokohan iyan, sabi niya. Ngunit mahina ang kanyang tinig. Walang sumagot. Masyadong mabigat ang ebidensya upang madaling pasinungalingan. Dahan-dahang ibinaling ni Judy Ann ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang asawa. Sa loob ng isang matalim at nagliliyab na sandali, iisa lamang ang kanyang naramdaman. Matinding kahihiyan. Siya ang gumawa nito. Sa loob ng aking kumpanya. Sa ilalim ng aking pangalan.
Nagpatuloy ang pagpupulong. May mga usapan tungkol sa pagkontrol sa pinsala. Mga posibleng kasong legal. Mga panganib sa reputasyon ng kumpanya. Ngunit halos wala nang naririnig si Judy Ann. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Alan ay tila isa na namang malakas na sampal sa kanyang mukha. Sumasakit na ang kanyang panga sa sobrang higpit ng pagkakakuyom nito. Nararamdaman niyang nakaupo si Ethan sa kanyang tabi. Tahimik. Walang maipaliwanag. Walang maitutulong. At sa bawat lumilipas na segundo, lalo lamang humihigpit ang galit na nakapulupot sa kanyang dibdib. Paano niya nagawa ito? Hindi lamang niya isinugal ang kinabukasan ng kumpanya. Ipinahiya rin niya siya. Kinalagkad ang kanyang pangalan sa harap ng buong lupon na para bang isa siyang paksa ng isang eskandalosong balita. Ang imaheng ginugol niya ng maraming taon upang buuin. Perpekto. Matatag. At tila hindi matitinag. Ay nagkaroon ngayon ng isang malinaw na bitak. At si Ethan ang may kagagawa nito. Habang nagpapatuloy ang talakayan, abala na ang kanyang isip sa pagkalkula ng mga susunod na hakbang. Ang mga susunod na pahayag para sa publiko. Ang mga susunod na balitang maaaring lumabas. Ang mga kailangang gawin upang mapangalagaan ang kanyang posisyon. At isang bagay lamang ang tiyak sa kanyang isipan. Kapag natapos ang lahat ng ito, pananagutin niya si Ethan. Sa anumang paraan. At anumang halaga. Nang tuluyang matapos ang pagpupulong, tumayo siya nang hindi man lamang tumitingin kay Ethan. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad palabas ng silid. Matinis at matatag ang tunog ng kanyang mataas na takong sa marmol na sahig. Parang sunod-sunod na putok ng baril sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Malakas at tiyak na isinara ang pinto ng kanyang opisina. Sumunod si Ethan sa loob, maputla at halatang nanginginig pa rin sa tensyon. Walang salitang binigkas si Judy Ann. Sa isang iglap, dinampot niya ang kristal na florera sa kanyang mesa at ibinato iyon ng buong lakas ng kanyang galit. Bahagya lamang nakailag si Ethan. Tumama ang florera sa pader at nagbasag-basag, nagkalat ang kumikislap na mga tipak ng salamin sa ibabaw ng carpet. Ano bang nangyayari sa'yo? Sigaw ni Ethan, halo ang gulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Humarap si Judy Ann sa kanya, humahagibis ang kanyang paghinga. Maputla ang kanyang mukha, ngunit nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Ako? Sigaw niya. Ako ba ang nawalan ng katinuan? O ikaw, Ethan? Sino sa atin ang baliw? Matalim ang kanyang tinig. Halos mabasag ang katahimikan sa loob ng silid. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Patuloy niya, ngayon ay mas mababa ngunit mas matalas ang bawat salita. Ipinagkalat mo ang pangalan ko sa putik. Alam mo ba kung gaano kahirap linisin ang ganitong uri ng dumi? Huminto siya sandali, nanginginig sa pagpipigil ng galit. Ngunit hindi ito humupa. Hindi ko. Sapat na. Putol niya, nagliliyab ang mga mata. Bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay lalo ka lang nagmumukhang hangal. Natunton ito sa laptop mo. Sa mga credential mo. Wala nang pakialam ang lupon kung bakit, Ethan. Ang nakikita nila ay ang asawa ko. Naninanakawan ang sarili kong kumpanya. Bahagya siyang huminga at sa pagkakataong iyon, lumambot ang galit sa isang mas masakit na forma. At alam mo ba kung ano ang tingin nila sa akin ngayon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang biro. Isang babaeng bulag na hindi nakita ang ahas sa kanyang sariling higaan. Tumahimik si Ethan. Nakakuyom ang kanyang panga habang mabilis na umiikot ang kanyang isip para humanap ng paraan palabas. Hindi ko ninakaw ang pera, sa wakas ay sabi niya. Mababa ang kanyang tinig, ngunit may bahid ng pagtanggi. Akin din ang perang iyon. Isang maikling, mapanuyang tawa ang pinakawala ni Judy Ann. Sa iyo. Tinawid niya ang kanyang mga braso at tumalim ang kanyang tingin na parang salamin na maaaring makasugat. Naririnig mo ba ang sarili mo? Kung hindi dahil sa akin, wala ka. Wala kang bahay, wala kang sasakyan, wala kang buhay na ipinagmamalaki mo. Humakbang siya palapit, bawat salita ay mabigat at kontrolado. Ang tanging hiniling ko lang sa iyo ay tumayo ka sa tabi ko, ngumiti kapag kinakailangan at sundin ang direksyon ko. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Ethan. Higit pa sa kahit anong nararapat sa iyo. Huminto siya, nag-aapoy ang mga mata.
At sa kabila noon, hindi ka pa rin nakontento. Naging sakim ka. Isang matalim na paghinga. Isa kang hangal. Lalong tumaas ang tinig ni Judy Ann hanggang sa ito'y naging sigaw. Bawat salita ay tila sampal na umaalingaw sa loob ng silid. Dahil doon kaya ko ginawa iyon. Basag ang tinig ni Ethan habang humihinga ng malalim at nanginginig. Dahil kailanman hindi mo ako iginalang. Hindi mo ako kailanman itinuring na kapantay. Kundi isa lamang na palamuti sa tabi mo. Lahat ng ibinibigay mo sa akin, palagi mong ibinabalik sa mukha ko, paulit-ulit. Sa tingin mo ba, ginagawang mas mabuti ka nito kaysa sa akin? Dahan-dahang lumapit si Judy Ann, halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Hindi, Ethan, malamig niyang tugon. Ginagawa mo lamang akong mas tama kaysa sa iyo. Sa bawat pagkakataong pinatutunayan mo kung ano ka talaga. Maaari mong sisihin ang mga desisyon mo sa akin hanggat gusto mo, ngunit ito. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa ego mo. Sa insecurities mo. Sa pangangailangan mong patunayan ang sarili mo. Huwag mong ipapasa sa akin ang mga kasalanan mo. Tila tumago sa dibdib ni Ethan ang bawat salita, ngunit nanatili siyang matatag, humahagibis ang kanyang paghinga. Akala mo ba hindi ka kayang galawin? Mariin niyang sabi. Pero kung wala ako, wala kang magiging perpektong buhay na ipinapakita sa lahat. Kailangan mo ako, tulad ng pagkakailangan ko sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni Judy Ann. Ang kanyang galit ay unti-unting lumamig at napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Malamig. Kontrolado. Kinailangan kita. Mahinang-mahinang tugon niya. Huwag mong ipagpalagay ang sarili mo ng ganoon, Ethan. Maaari kitang palitan bukas at walang makakapansin sa mundo. Bahagyang napaatras si Ethan, humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Bago pa siya makasagot, may kumatok sa pinto. Hindi inalis ni Judy Ann ang kanyang tingin kay Ethan habang nagsalita siya. Pumasok kayo. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang security personnel, kasunod ang dalawang pulis mula sa Quezon City Police Department. Nanlamig ang dugo ni Ethan. Hindi. Sandali, mabilis niyang sabi, bakas ang matinding pangamba sa kanyang mukha. Judy Ann, hindi ka seryoso. Kaya pa nating ayusin ito. Ito ang paraan ko para ayusin ito, kalmadong tugon ni Judy Ann habang dahan-dahan siyang humakbang sa gilid. Pumasok ang mga opisyal. Ethan Mendoza, inaaresto ka dahil sa kasong corporate embezzlement at fraud. Binasa ng isa sa mga pulis ang kanyang mga karapatan habang ang isa naman ay pinipihit ang kanyang mga braso sa likuran at ikinukulong ang mga ito ng posas. Judy Ann. Basag ang tinig ni Ethan habang nagpupumiglas. Hahayaan mo na lang ba talaga silang gawin ito sa akin? Bahagyang ikiniling ni Judy Ann ang kanyang ulo, walang mababasang emosyon sa kanyang mukha. Ginawa mo ito sa sarili mo, Ethan. Tandaan mo iyan. Ako ang asawa mo. Sigaw niya, nanginginig sa galit at takot. Hindi mo maaaring gawin ito sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Judy Ann. Ang pagiging asawa ko ay dapat may kahulugan, Ethan. Ikaw ang pumili na sirain iyon. Ginang Montenegro, maingat na sabi ng isa sa mga security officer, kailangan na naming ilabas siya. Bahagyang tumango si Judy Ann. Humigpit ang hawak ng mga lalaki sa mga braso ni Ethan. Judy Ann. Sigaw niya habang nagpupumiglas, halos basag na ang kanyang tinig sa desperasyon. Magsalita ka. Pigilan mo sila. Ngunit nanatili lamang siyang nakatayo. Nakatiklop ang mga braso. Tahimik na pinagmamasdan ang paghatak sa kanya palabas ng silid. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw sa pasilyo, unti-unting humihina sa bawat hakbang hanggang sa tuluyang maglaho at mapalitan ng katahimikan. Humugot ng marahang hininga si Judy Ann, pilit pinapakalma ang sarili. Tawagan ang legal team, malamig niyang utos sa kanyang katulong. At kontakin ang PR. Kailangan nating maagapan ang salaysay bago pa may ibang gumawa nito. Sumara ang pinto sa likod ni Ethan. Isang tunog na huli at ganap. Parang pagsasara ng isang kabanata. Samantala, nakasandal si Amara sa malamig na bintana ng eroplano, pinagmamasdan ang pagdaan ng mga ulap. Ang ugong ng makina ay tuloy-tuloy, halos nakakapayapa, ngunit ang kanyang dibdib ay punong-puno at hindi makapagpahinga. Lucas. Sa loob lamang ng ilang oras,
makikita na niya muli ang kanyang anak. Walang patawad ang naging takbo ng balita sa mga nakalipas na linggo. Mga headline tungkol sa pagbagsak ng presyo ng stock ng Aboitiz Group. Mga emergency na pagpupulong ng lupon. Ang reputasyon ni Judy Ann bilang punong ehekutibong opisyal na hinihila sa bawat artikulo. Ang mukha ni Ethan ay naging tampok sa mga business journal at maging sa mga gossip site. Ang lalaking nasa gitna ng iskandalong embezzlement na umaabot sa milyon-milyong halaga. Karma ba ito? Hindi kailanman hinangad ni Amara ang kanilang pagbagsak. Hindi siya kailanman nanalangin para sa masamang mangyari sa mga taong minsang sumira ng kanyang puso. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kaguluhan mula sa malayo, may isang tahimik ngunit matibay na katotohanang unti-unting nanirahan sa kanyang dibdib. Nararapat lamang nilang maramdaman ang sakit na minsan nilang ipinaranas sa kanya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang tawag na nagbago ng lahat. Amara. Mahina at pagod ang tinig ni Ethan. Hindi na iyon ang lalaking basta na lamang siyang tinalikuran noon na para bang wala siyang halaga. Ano ang kailangan mo? Malamig at nagtatanggol niyang sagot. May sandaling katahimikan, kasunod ang isang buntong hininga. Tapos na ako. Hindi ko na kaya. Pinirmahan ko na ang mga papeles. Buong kustodya. Maaari mo nang maiuwi si Lucas. Napakapit si Amara sa gilid ng counter, natigilan sa narinig. Bakit? Bulong niya. Dahil mas mabuti kang magulang kaysa sa akin, sagot ni Ethan, basag ang tinig. Mas nararapat si Lucas sa. Mas mabuti kaysa rito. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ni Amara ang bigat ng alaala. Sa kabila ng sakit na dulot ni Ethan, sa kabila ng galit na dala niya noon, may isang bagay na totoo sa kanyang tinig ng gabing iyon. Pagsuko. At marahil. Pagmamahal para sa kanilang anak. Humugot ng marahang hininga si Amara at pumikit. Hindi na ito tungkol kay Ethan. Tungkol na ito kay Lucas. Tungkol sa pag-uwi sa kanya kung saan siya tunay na nararapat. Nang dumaan ang flight attendant, bahagyang umayos ng upo si Amara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi kahit pilit. Sa loob lamang ng ilang oras, makakarating na siya sa boarding school sa Switzerland. Sa loob lamang ng ilang oras, mahahawakan na niya muli ang kanyang anak. Ang St. Maurice International School ay tila nakakabinging tahimik, bawat hakbang ay umaalinggaw sa pasilyo. Ang huling lagda sa mga papeles ng paglilipat ay tila nakadagan sa dibdib ni Amara. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang inaakay siya ng mga tauhan patungo sa dulo ng pasilyo. At doon niya ito narinig. Ang maliwanag at walang pag-aalinlangang halakhak ni Lucas. Napasinghap siya. Sumakit ang kanyang dibdib sa bigat ng emosyon. Ginoong Escudero. Nanginginig ang kanyang tinig nang bumagsak ang kanyang mga mata sa lalaking nakaupo kasama si Lucas. Maxwell. Natawa siya. Isang malalim at mainit na tawa, isang tunog na hindi kailanman narinig ni Amara mula sa kanya noon. Sa isang iglap, tila may kung anong humigpit sa kanyang dibdib sa kanyang nakita. Agad na tumayo si Maxwell nang makita siya, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Mommy! Ang sigaw ni Lucas ang pumutol sa sandaling iyon. Tumakbo ito diretso sa mga bisig niya. Lumuhod si Amara at mahigpit na niyakap ang kanyang anak, sunod-sunod na hinahalikan ang mukha nito, na para bang tinitiyak niyang totoo ang lahat ng ito. Mommy, sabi ni Uncle Maxwell pwede daw akong sumakay sa private jet niya pauwi. Masiglang sabi ni Lucas. Uncle Maxwell. Biglang kumabog ang dibdib ni Amara. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak pa rin ang kamay ng anak at humarap kay Maxwell. Ginoong Escudero, mahinahon niyang sabi. Salamat, pero nakapag-book na ako ng tickets para sa amin. Bahagyang humiti si Maxwell, ngunit may kung anong hindi mabasa sa kanyang mga mata. Hindi naman maganda kung pipilitin mong pabawiin sa akin ang pangako ko kay Lucas, hindi ba? Halika na, Lucas, dagdag niya, sabay abot ng kamay. Walang pag-aalinlangan, agad itong hinawakan ni Lucas habang nakangiti. Tahimik ang loob ng jet, tanging boses ni Lucas ang pumupuno sa espasyo. Masigla itong nagkukwento at tumatawa, hanggang sa tuluyan itong dalawin ng antok. Dahan-dahang sumandal si Lucas kay Maxwell at unti-unting nakatulog. Tila ba natural na natural lamang ang lahat.
Nakaupo si Amara sa kabilang panig habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nakahilig sa balikat ni Maxwell. Humigpit ang kanyang dibdib sa tanawing iyon. Salamat, Ginoong Escudero, mahina niyang sabi sa wakas. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami magkakasama ni Lucas ngayon. Humarap si Maxwell at sinalubong ang kanyang tingin. Huwag mo akong pasalamatan, malamig ngunit kalmadong sagot niya. Mas pinadali lang ng ex-husband mo ang lahat. Alam ko. Mahinang tugon ni Amara. Pero simula pa lang, ikaw na talaga ang pinakamalaking tumulong sa akin. Hindi ko alam kung paano ko iyon mababayaran. Tumingin si Maxwell kay Lucas, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon bago siya muling tumingin kay Amara. Pwede kang magsimula sa pagkuha ng pahinga. Tapusin mo muna ang lahat ng kailangan mong ayusin. Maglaan ka ng oras para sa batang matalino na ito. Nag-alinlangan si Amara. Pero ang paglulunsad ng Velor Fragrance House kasama ang bahay ng liwanag. Ako na, putol ni Maxwell. Matatag ang kanyang tinig, ngunit kalmado. Kakayanin ko iyon. Hindi ako aalis. Napasinghap si Amara. Bumaba ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay na mahigpit na magkadikit. Hindi ka aalis? Mahinang tanong niya. Tumigas ang panga ni Maxwell habang nananatiling nakapako ang kanyang mga mata sa kanya na para bang kailangang paniwalaan niya ito. Hindi, sagot niya, at ang salitang iyon ay may bigat na higit pa sa katiyakan. May halong kung anong mas malalim, mas personal. Hindi na sa pagkakataong ito. Nabitin sa pagitan nila ang katahimikan. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Amara na unti-unting humuhupa ang kaguluhan sa kanyang mundo. Kahit sandali lamang. Sa susunod na kabanata, haharap si Ethan sa mabibigat na kasong isinampa laban sa kanya, ngunit magsisimulang lumitaw ang mga detalye na maaaring magpabago sa lahat ng pinaniniwalaan ni Judy Ann tungkol sa iskandalo. Samantala, habang unti-unting binubuo ni na Amara, Lucas, at Maxwell ang isang bagong simula, may isang hindi inaasahang revelasyon mula sa nakaraan na magbabanta sa kapayapaang kakasimula pa lamang nilang matagpuan. Kaya abangan natin,